reaction, ito po yung kinatatakutan ng administrasyong ito para yatang magkakaroon ng people's power. Pakinggan po natin mga reaction, ha? Hindi natin alam, like itong grabe ngayon nangyayari, itong ghost projects. Baka this will create, alam mo na, havoc in this administration. So anytime, pwede tayong mag-mobilize. Not illegally. No? Dineclare na nga ng Korte Suprema yung People's Power na it's a legal move ng mga Pilipino noong panahon ni Marcos Sr. So, yun lang po. At sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ano po yun mga ka-reaction, ha? Malupit pong pananalita yun na galing sa isang insider na hindi pa po nawawala ang posibilidad na dahil dito sa flood control project at mga katiwalian sa flood control, baka po mag-alsa ang taong bayan dahil trilyon ang nawawalang pera, trilyon ang nilustay, trilyon ang kinurap. O, di ba, Diskaya? O, nakaka-relate ka, Diskaya? Sara Diskaya, nakaka-relate ka? Ito yung mga reaction na yan po talagang seryosong usapin yan, ha? Dahil hindi pa po tumitigil ang mga tao na kung saan mga ka-reaction, kung hindi makuha sa Santong Dasalan, ay sa Santong Paspasan. Yan po naririnig natin, ha? Hindi po tayo nag-ano dito ng tinatawag na rebellion o tinatawag na basta't lawful people's power. Legal daw po yan. Ayan, o. Di ba? Hindi po tayo nag-i-incite ng sedition dito. Kino-quote po natin dito ay yung lawful people's power na sinabi po ng Korte Suprema. Heto na po mga ka-reaction. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Mantagin po ninyo, pero mga ka-reaction yung yung intro muna, ha. Umingi ako ng pahintulot sa inyo, ha. Huwag nyo akong sisihin. Ang intro natin laging ganyan. Ito laging intro natin, ha. Oh. Parang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Yan ang laging intro natin mga ka-reaction na, okay mga ka-reaction, ito na. Ito na po mga ka-reaction. Senator Marcoleta, isa-isa na pong ipapatawag ang mga kontraktor. Naku po mga ka-reaction. Kaya lang ang problema natin mga ka-reaction, dapat sinurprise na lang natin ang mga to, no? Kasi katulad yan, si Bongbong Marcos ikot ng ikot sa buong Pilipinas. Hinahanap niya yung 5,500 flood control na pinagmamayabang niya. At nakita na nga niya sa mismong mata niya. At alam ko alam niya. Kahit hindi umikot itong si Bongbong Marcos. Alam naman niya nangyayari. Dating congressman yan eh. Siyempre, mga ka-reaction naman. Alangan naman si Bongbong Marcos. Hindi po niya alam ang kalakaran dyan sa may kongreso. Imposibleng hindi niya alam yan. Di ba? Bobo lang yan pero alam niya yan. Mga ka-reaction, ito na po. Ito na po mga ka-reaction ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang ating pag-uusapan. Mga ka-reaction, ang pag-uusapan nga natin dito, yung ipapatawag na ni Marcoleta ang mga kontraktor at marami po ang makakalkal dito. Kaya po itong si Bongbong Marcos, ikot po ang pit niya, hindi po niya alam kung saan siya pupunta. Ito po mga ka-reaction. Okay. I'm sure nag-monitor po kayo ng privilege speech ni Senator Ping Lacson. Yun ang problema pa natin mga ka-reaction. Ang mainstream media po, ang pinipick up po nila si Ping Lacson, hindi si Marcoleta. Ang pinipick up ng mainstream media ay si Ping Lacson. Kung mapapansin po ninyo mga ka-reaction, para ma-minimize ang exposure ni Marcoleta sa mainstream media, si Ping Lacson ngayon ang pinaka-focal point. Parang si Ping Lacson ang nagsimula ng investigasyon. Sila ba yung nasa Blue Ribbon Committee? Si Ping Lacson ba yung nasa Blue Ribbon Committee? Bakit si Ping Lacson ang focal point? Walang masama doon sa sinabi ni Ping Lacson, pero kahit hindi doon sa kanyang privilege speech na yun, ay talaga lukayin ni Marcoleta yan. Yan po mismo ang medyo nahalibad-baran ako sa ginawa ni Ping Lacson dahil siya po, ay siyempre may plano na yung mainstream media.
ang ipakita natin na talagang nag-imbestiga ay si Ping Lacson, hindi si Marcoleta. Sabi nga ni Marcoleta, bakit ngayon? Bakit ngayon merong TRICOM sa Kamara, sa Kongreso, at itong si Ping Lacson, itong si Magalong, parang ngawa. Ano, gusto niyo sa inyo yung ano? Yung credit, sa inyo na yung credit, yan kilo-kilong credit sa inyo na, wala nang credit si Marcoleta. Wag kaming mga supporter ng mga Duterte at Marcoleta. Wag mo kaming paikutin, Ping Lacson. Kahit hindi mo ginawa yung privilege speech mo na yun, walang kwenta yun. Ang makwenta yung yung sinabi ni Senator Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee na moto proprio investigation. Kahit walang privilege speech, hindi naman ibabase ni Marcoleta yung privilege speech mo doon sa kanyang investigasyon. Never. At itong si Magalong, ngawa ka ng ngawa, habang hindi ka nire-recognize ni Marcoleta, hindi kita i-recognize. Isa ka lang maingay na lata na walang laman. Ngayon, kasama mo naman si Bongbong Marcos, di ba? Di ba, yung mga nagagalit po sa Reaction TV page dahil ayaw ko suporta si Magalong. Magalit kayo sa akin, problema. Basta ako, mga ka-reaction, solid Sara Duterte, solid Rodrigo Roa Duterte, solid Marcoleta, Isko Moreno, Vico Soto. Sa alaklaki nyo si Magalong kung gusto ninyo. Walang sisiyan, ha? Kahapon, ano po yung ano yung pinaka, kumbaga, tumatak sa inyo? Meron pa bang punto na nilatag na talagang kinagulat nyo pa? Hindi, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crooks, ang pinakamalaking kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Sabi niya yata doon na 25. Ito, kampo nito ni Bongbong Marcos. Pero ang ginagawa niya, okay naman. Pero, siyempre, ingat din tayo kay Toby Chanko. Di ba? Ingat din tayo dito kay Toby Chanko, ha? To 30%. Hindi ako nagkakamali, no? 20 to 25% yung project proponents, saka yung naghanap ng pondo para sa project. Yun na nga, di ba? So, 20-25%. So, yan ang biggest of all crooks, di ba? Di ba doon naman sa kay Mayor Magalong, ang sabi niya, Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. So, kaya siguro ngayon dapat Tama na. Ito na, dito na po tayo. Yan. Good morning. I am here. Yan po si Bongbong Marcos, kasama niya si Magalong. Ito naman si Magalong, ngawa ng ngawa, gawin mo akong investigator, ako yung gawin mong investigator. Ngayon Magalong, masaya ka na, katabi mo na si Bongbong Marcos. Together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama. Di nga. Di ba mga kareaksyon? Kung magsalita itong si Bongbong Marcos, kala mo talagang hindi niya alam ang nangyayari at kala mo talagang may alam pagdating sa engineering. Hoy boy, undergraduate ka, hindi ka nga gumraduate ng college eh. Drop out ka, Brad. Huwag kang maggagaling-galingan dyan. Alam ko, galing kang kongreso. At alam mo yung sinasabi mo dyan. At yung mga masasangkot dyan sa mga katiwalian na yan, anomalya na yan, itatago na nila ngayon ang kanilang mga asset. At tatakas na sila. Pagkatapos ng investigasyon ni Marcoleta, uuwi na sila ng Pilipinas. Ganoon. You wish, my friend, you wish. Huwag niyong masyadong ituring si Marcoleta na katulad ng mga naunang Blue Ribbon Committee dyan sa Senado, yung investigasyon, katulad yung investigasyon ni Jaime Marcos patungkol dito sa pagkakakidnap ng Pangulong Duterte na ipinasa niya doon sa ombudsman. May nangyari ba? May nangyari ba sa ginawa ni Manggang investigasyon? Pagkakakidnap ng Pangulong Duterte, may nangyari? Huwag niyong igagaya si Marcoleta kay Mangga. Di ba si Mangga, kunyari, anong panahon po ng eleksyon, imbestiga nang siya na imbestiga,
Iniimbestigahan niya si Bonjing Remula, iniimbestigahan niya si Diwata Torre, iniimbestigahan niya si lalaking Remula, yung lalaki DILG, hindi raw bakla yun lalaki yun. Iniimbestigahan niya yung lahat po ng mga kubidnap sa Pangulong Duterte. May nangyari ba, Mangga? Wala! O, di ba, tahimik na kasi nanalo ka na. Ganyan din niya, nag-iingay lang niya si Bongbong Marcos dahil, ngayon, ito 2025 mga ka-reaksyon. 2025, ito na po ang 2026 budget. Ito po yung 2025 budget, maanumalya. Yung 2026 budget, pinag-uusapan. Isang budget na lang, 2027. Kasi yung 2028 budget, hindi na kay Bongbong Marcos yun. Doon sa bagong presidente na nang walang iba kundi si BP Sara. Kaya bilang na araw ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Oo. Kaya ito ginagawa niya para mayroon siyang masabi na nag-imbestiga siya sa mga flood control project. Ito namang si Magalong, talagang ngimod na siya, nangimod na wet packs ni Bongbong Marcos para pakinggan siya at gawin lamang siyang mag-imbestiga sa flood control. Wag ka nang pumorma, Magalong. Nandiyan na si Marcoleta. Hindi ka makakaporma kay Marcoleta, Magalong. O, di ba? Hindi ka makakaporma kay Marcoleta. Ikaw, Magalong, tanungin nga kita, hindi ka korap? Tanong lang kung hindi ka korap, bakit ganyan ang Baguio? Bakit ang Baguio hindi katulad ng Davao? Bakit sa Davao hindi nakakalusot ang mga katiwalian ng DPWH? Bakit sa Baguio nakakalusot? Magalong, may inang klase ka ba? Pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part. Tumahimik ka na. Tama na, Bongbong Marcos, tama na. Erosion sa ilalim ng puro corruption yan, walang erosion. Tumahimik ka na, Bongbong Marcos, ikot ka ng ikot. Ano sabi ni Bersamin? Umikot ka, Bongbong. Para naman meron kang ginagawa, lagi ka na lang dito sa Malacanang, wala kang ginawa, kundi magpulburon tsaka Coca-Cola. Yung pulburon galing Goldilocks, merienda, pulburon. Ako kasi merienda ko kanina, pulburon, tsaka Coca-Cola. Masarap naman, parehong matamis yun. Welcome diabetes, ganun yun. Di ba, Bongbong Marcos? Ngayon, meron ka pang alam-alam na slope, sa ilalim ng ganyan, sa ilalim ng ganire. Tumahimik ka na, Bongbong Marcos. Mag-dinner na lang kayong dalawa ni Magalong. Magalong, wag mo nang pakawalan si Bongbong Marcos, Wag ka nang umiwalay sa kanya. Para gawin kanyang SAR. Ikaw ang mag-iimbestiga, you wish. Ang ginagawa lang ni Bongbong Marcos ngayon, winawarningan po niya lahat ng mga kontraktor na tiwali. Nakilala niya, kaibigan niya, katulad ni Saldico, di ba? Yun daw, helicopter ni Saldico, yun ang gamit-gamit nila nung panahon ng eleksyon. Sabi po ni Attorney Harry Roque, yung mga bumaba na at nagpapahiya kay Attorney Harry Roque, mga vlogger, tumingin muna kayo sa salamin at tanungin nyo sarili ninyo kung kapantay ninyo si Harry Roque. Kapag hindi nyo kapantay si Harry Roque, manahimik na lang kayo. Akala siguro nila dahil pa-vlog lang si Attorney Harry Roque, akala nila mas mataas na sila kay Harry Roque. Manahimik kayo dyan. Hindi pa kayo nakakapagsimula sa malayo na si Harry Roque. International lawyer yan, professor yan, tumakbong senador yan. Kayo, vlogging pa lang, nagyayabang na kayo sa social media. Tapos, pumapanig-panig pa kayo sa mga katulad ninyo mga walang laman ng utak na mga vlogger. Diba, kung ako sa inyo, respeto lang. Respetuhin nyo si Attorney Harry Roque dahil wala pa kayo sa kalingkingan ng tao. Nakikipaglaban ng patayan yan. Hindi nyo kasi kilala si Harry Roque. Ako kilala ko si Harry Roque. Kumpare ko yan Si inaanak yan, yung anak ko doon sa... Anyway mga joke lang yun. Idol ko po si Senator Harry Roque. Anyway mga yung mga vlogger na bumabasos kay Harry Roque, konting respeto lang. Dating spokesperson yan. Lawyer yan. Human rights activist din yan. Kaya wag kayong masyadong mag-aasta na matatalino kayo dyan. Pa-English pa kayo. Po na requirement of admissibility and sandali lang, sana ba tayo? Nawala na naman ako Kasi naano po ako naiinis po ako sa mga vlogger na tingin din na sa sarili nila napakataas. Wala pa kayo sa kalingkingan ni Harry Roque. Ako naman, respeto lang, dating spokesperson yan Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Para gumanda ang buhay natin, mag-DPWH tayo. Sikjing paras. Dito muna ka tayo
kay Sikjin Paras. Magmarites muna tayo. Sikjing Paras para bigbigay siya ng pahiwatig tungkol sa peace process. Well, unang-una, bakit mahal ko itong ating Pangulo? At siya pa rin para sa akin ang tunay na Pangulo sa ating bansa. Kami ni PRRD or Mayor or Tatay Digong, we met, we became good friends dahil sa chicks. Noong 1998, nagkasama kami sa Congress. That's how we became very good friends. Dahil may natipuhan siyang chicks. Ito, politika na magandang, pero hindi ko na lang banggitin dahil nagdo-double date kami dahil yung babae na yon na mataas na posisyon doon sa Agusan. May kaibigan na barkada, sabi niya, pare, samahan mo naman ako. Yun yung pagligaw niya noon. So, that's how, hindi ko na lang, at the time, So, single din yung babae at the time. Kasi kahiwalay lang sa, Anyway, nagkatuluyan sila, pero tuwing kami, kikita, that's how we became friends. Tapos, nung umpisa, binay kami ni Sec Belio kasi hindi pa siya nag-declare Pero sa last hour, nagkakita kami, nagkasalubong kami sa airport. Sabi niya, pare, tulungan mo ako. Sumuporta ako sa kanya. But I did not expect anything until nagkita kami uli. Dahil may pinatay na mga pulis doon sa bayan ko. Inambush. Pumunta siya. Tinawagan lang ako ni BG na gusto ni PRRD na pumunta ko. So that's how I became part of the government again. At since then, ito nga ang boss ko. Tapos nasa PLLO, then I became eventually the Cabinet Secretary for Political Affairs. At doon po kami nagkaroon ng mga sikreto. Noong eleksyon, nag-declare ang PDP laban para kay Bongbong. So, tinanong ko siya, boss, tawag ng tawag yung kaibigan ko, si Martin Romualdez, na baka pwedeng i-endorse. Sabi niya, pare, over my dead body. I never endorse that guy because he's a drug addict. Noon ba lang, sinabi na niya sa akin, na drug addict ito si Marcos. And mayroon pang isang incident na hindi niya makalimutan na niloko nila ni Martin at ni Bongbong si Vice President. Inintriga nila, kaya nagalit, naging Vice President ni Bongbong. I will not tell the story. But he told me personally yung story niya. Anyway, nanalo si Marcos, pero wala akong tiwala talaga. So as early as September of 2022, pinatawag niya ako kasi nag-complain yung sila sa Kurtan, yung mga buong Sulo, na hindi daw sila inaayos ni sino itong taga Davao na pamangkin nito ni Boy? Anton. Hindi daw inaayos. Sabi niya, pare, punta ka dito. Kausapin mo sila, So, but since then, wala nang ginagawa si Marcos. So, I told him, boss, baka papunta ito sa masama. Dapat na tayo. Gumawa na tayo ng movement. Maski nandiyan pa si Vice President sa government. Pero, hindi magandang patunguhan ito So, I keep prodding. And I was so happy na ang ating Pangulo namuno noong malaking rally sa Davao na sinasabing maisog. So akala ko siya ang maisog. Biglang nag-fizzle out kasi hinayjack ng ibang tao at ginawa nilang plataforma para sa kanilang kandidatura. So nawala yung maisog. So, sinabi ko na naman uli kay PRD, boss,
tumayo ka dyan sa EDSA, maski 2 o 3 araw. Ito mga reaction na si Manong Paras mga reaction, ayaw niya si Atty. Vic Rodriguez. Ina-hijack daw ni Atty. Vic Rodriguez yung mayisog, ginamit niya sa kanyang plataforma sa politika. Kaya yung mayisog na kay Atty. Vic Rodriguez yata. Yung mga DDS na kay nasa PDP laban tsaka kay sa DDS. Ang gulo no? Ano mga reaction, tuloy po natin. Oh. Sa chicks wag kang sa chicks. Stay tayo doon sa chicks. Let's gather all the people. Pero alam mo naman ang ating Pangulo, ayaw niya ng ganun. Until dumating itong walang kwentang ginawa ni Marcos, itong kidnapping ng ating Pangulo. So, let us unite, mga kababayan. Mayroon dyan mga away-away, mga vloggers. Magkaisa po tayo lahat. And let us always remember na itong ating Pangulo ay siya lang kaiisa na talagang gumawa ng tama para sa ating bansa. So, sinasabi ito si Secretary, tagal na namin magkasama. Nung kay Fernando po pa pare, Fernando po kami, hindi kami GMA noon eh. Nandoon kami sa ni Secretary Raul. Nandoon kami sa canvassing. Kalaban namin yun sila. But those were the days. Sila Drilon. Yan sila Drilon, sip-sip GMA yan eh. Sila Jody B. Kakampi namin si Manong Nene. But by the way, I just want to share the story kasi doon sa introduction ni Asra tungkol sa PDP laban. Siguro, kung tuusin, ako siguro ang pinakaunang PDP already mobilized PDP laban to campaign for GMA, for Cory Aquino. Kaya lang tinalo kami ng Pandaraya. Then, I became an official member of PDP Laban when I was a mayor then, a very young mayor. Pero, ni-renew kami, yung nagiging OIC mayor kami. So, yun po ang official na membership ko sa PDP Laban way back in 1986. Kaya lang, nung PDP Laban si GMA, bumalik naman siya sa Lakas. Naging Lakas kasi, naging original member din ako ng Lakas eh. But, Lakas or PDP, ang puso natin ay para kay PRRD. Doesn't matter. So, let us unite. And ito lang po, mayroon akong vlog, mayroon kaming podcast, Iparas kay Paras. Doon ko binubomba araw-araw itong bangag na Pangulo na ang pangalan ay Makoy Jr. So, let us continue. Sabi nga ni, baka hindi na tayo aabot ng 2028, baka 2026 lang. John? But we have to unite. Huwag tayo mag-away-away. So, isa lang ang goal natin for the Vice President, Inday Sara. Di ba? Ngayon, I want to share with you na let us organize also. Mga kasama ko ngayon ay we formed an organization, yung Marcos Alice Jan Movement. Nandyan yung nire-revive namin yung Inday Cares. And let us continue propagating this organization. Kasi kailangan handa tayo eh. Hindi natin alam, like itong grabe ngayong nangyayari, itong ghost projects. Baka this will create, havoc in this administration. So anytime, pwede tayong mag-mobilize. Not illegally. No? Dineclare na nga ng Korte Suprema yung People's Power na it's a legal move ng mga Pilipino noong panahon ni Marcos Sr. So, yun lang po at
sabi ni Marcos, mahiya naman kayo. Ang dapat sabihin natin, mahiya tayong lahat kasi sila ang nagsama-sama kung hindi niya pinirmahan yung budget, which gave 1.2 trillion pesos from 2022 to 2025. Puro flood control. Kung hindi niya pinirmahan yan, mapunta ba kaya sa mga contractors yan? Mapunta pa kaya sa congressman? Pero sabi niya, kayo ang mahiya. Dapat, ang sabi niya, mahiya tayo. Kasi siya ang mastermind ng flood control. Pero ang pinakamasahol na ginawa niya, siya din ang mastermind ng pagkidnap kay PRRD. So, let us not forget that. Kawawa ang ating Pangulo. Pero, let's just pray, hope and pray that PRRD will always have good health. And bring him home. Okay. Dagang salamat, mga kababayan. Marami pong salamat. Thank you, Sec Jing. Bago tayo pumunta sa question and answer, mag-short break muna tayo, sabi ni Sec Bebot. Kasi alam nyo na kaming mga senior citizens. Medyo na... O sige mga senior citizen, mag-break muna kayo. Hindi mga karyasan, si idol ko rin yun, yung Kabaka, si Kabaka. Senador Lambino, idol ko po yun. Gusto ko po ma-meet yun, gusto ko mayakap. Kasi idol ko yun si Senator Lambino. Anyway mga kareaksyon, oy Marcos Jr., ang pinaka malupit na nangyari sa kasaysayan ng iyong presidensiya ay yung pagkakakidnap ng Pangulong Duterte, number 1. At number 2, yung 5,500 flood control na pinagyayabang mo nang wala naman pala. At ngayon, kunyari, wala palang flood control dito. Ikaw na ngayon na nag-iikot at parang sinusuyo mo sa sambayan ng Pilipino na pinapakita mo ngayon na ikaw ay pananagutin mo. Pananagutin mo ang mga tiwaling kontratista at mga kongresista kung sino man yan sa DPWH, sa COA, pananagutin mo? Ikaw nga dyan ang sabi nga pinirmahan mo? Pananagutin mo? Pinirmahan mo? Grabe ka naman, Bongbong Marcos. Wala naman ganyan. Ano na naman palabas yan? Tigil-tigilan mo na yan. Wala naman naniniwala sa'yo. Kasi pag nakikita yung pagmumukha mo ng taong bayan, ang nagre-reflect sa kanilang mind, sa kanilang isip, ay budol. Kaya naman mga ka-reaction, tama naman ang sinabi ni Sir Paras. Tama naman ang sinabi niya. Oo, na ikaw, Marcos Jr., ang nagpakidnap sa Pangulong Duterte. Yan, kasama mo na si Magalong. Maglakad-lakad kayong dalawa ni Magalong para naman may exercise kayong dalawa. Si Magalong nagmamakaawa. Bongbong Marcos, gawin mo ako yung mag-iimbestiga sa flood control. Nagmamakaawa siya, nagtutumba-tumba si Magalong. Kunin mo na, Bongbong Marcos. Kunin mo na si Magalong, sa'yo na. Buong buo. Dito kayo matuto. Magalong, makinig ka dito kay Marcoleta. Tingnan mo kung paano niya balasahin ang kanyang mga kasamaan dito sa Senado. Pakinggan mo, Magalong, ha. Huwag ka nang umiwalay kay Bongbong Marcos. Dikitan mo siya. Imurin mo na maayos. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Siya mo na po. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh. So, let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sabi mo,
names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. But I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Marami yan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. Senator Jinggoy. Thank you. Galingan mo, Senator Jinggoy. Is si Miss Cabral ba nandito? Was she invited the next Hindi, day? nandito naman ng pinaka-boss si Secretary. Well, but I would like to ask. Mas gusto mo siyang makita kaysa Secretary. Hindi naman. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority mo na magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will go, pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Siya muna na floor. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Pare sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. So I salute them for now their process for reform. But we must fix what has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayers, Senator Monsignor. Prayer for you, Mr. Chairman, and the members of this committee. Thank you. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? So, paki-nota nyo lang. Yes, sir. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira. Ano po? Tapos, siguro, dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. Ay, naku. Ang dami mga multo eh, no? Yun ang aasahan po natin sa mga darating pa na mga araw, ha? Darating pa na mga araw kay Senator Marcoleta.